Naiinip sa paghihintay with the swords everywhere. Possible na meron ka ditong hinihintay na mga mensahe. Because swords are communications. You might be waiting here for someone to reach out to you, to communicate to you, and it feels you uneasy. Yan, no? Ito yung pakiramdam na hindi ka komportable habang hinihintay mo itong tao na ito. Oo, niisip mo, I just saw the Six of Swords energy. Oo, niisip mo dito, no, na mag-move on na lang at wag nang hintayin ang mga mensaheng ito. Pero for some reason, nakakata tayo ng emphasis or diin doon, no? Kung saan, parang sinasabi mo sa akin dito, no, na gustong-gusto mong makatanggap ng kahit na anong mensahe mula sa taong iyon. Someone specific ang stuck sa inyong mind, sa inyong thoughts. Okay. Hmm. Diba? Ang ending, oh, kayo pa rin yung pinaka naapektuhan dito. Pabayaan nyo lang kasi. You know? So, mamaya sabihin ko sa inyo, ano ibig ko sabihin dun, no? Pero bago yan, hayaan nyo muna na ilatag ko ang lahat ng energy sa ating table first, bago natin pag-usapan ito more. Minsan kasi mga babes, may mga bagay na dapat hinahayaan lang. Okay? Hindi dahil sa wala tayong pakailam dun, kundi hayaan natin si universe yung mag-handle nun for us. Okay? May mga bagay na um, hindi natin kontrolado. Pero si universe, dahil powerful siya, okay? Kaya niyang maging in control of anything. No? Kahit ano. Diba? Hmm. So, hey there mga my loves collective. Thank you sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. At kung hindi niyo pa knows, meron pa po tayong main channel, ang The High Priestess Tarot. Kaya naman, kung hindi pa kayo naka-visit or hindi pa kayo nakakatambay dyan, then ang link po niyan is nasa ating description box. Malaya kayo na tumambay dyan. Meron din po tayo dyan na mga per zodiac sign readings. Okay? At yun nga mga babes, hi pala sa mga new subscribers. Ako po si Yen. Welcome tuloy po kayo dito. At sa mga pabalik-balik kong mga viewers, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. So, nakikita ko dito mga, by the way, wala tayong gender ha. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede nyo rin po ditong pagpalit-palitin yung roles since this is general reading. At syempre, at the end of the day, palagi kayong may free will na free nyong gamitin anytime, any where. So yun nga mga babes, no, nakita ko dito that with this Seven of Swords energy, Four of Swords right here, Four of Cups energy, mas lalo dito mga babes, no, tumitigas dito, no, yung muka ng tao na to, na mas lalong lumalaki ang kanyang ulo rito, no, kasi pinapansin nyo pa kasi.
Mhm. So, nakikita ko dito that with this Seven of Swords energy and there's this Four of Swords, this person here could be avoiding you, not having conversations here with you. Okay, avoiding any means of communication. Iniiwasan niya rito na hindi kayo rito talaga kausapin, mga gano'n, no? Like literally na parang hinahayaan niya lang ito no, hindi niya kayo pinapansin, iniiwasan niya kayo, sinasadya niya rito na hindi talaga rito magkaroon ng kahit na anong pag-uusap sa inyo. And with the Three of Swords energy, Five of Cups right here, pero na-mention ko yung Five of Wands, no? Kasi nandito rin naman. So, nakita ko rito na yung hindi niya pagpansin sa inyo, yang pag-iwas niya sa inyo, no, na magkaroon ng kahit na anong pag-uusap sa inyo, no, pisses you off, no? Nabibwisit ka diyan, 'no, and at the same time, nalulungkot ka din, 'no? Nakikita ko dito yung energy mo na nalulungkot ako, miss 'yan. Kasi hindi ako pinapansin ng tao na 'yan, 'no? And at the same time, maliban sa nalulungkot ka, may galit ka ring nararamdaman dahil iniiwasan ka niya at sinasadya niya ito, 'no? At yun yung pinaka-nararamdaman mo, sinasadya ka niya rito na hindi ka usapin. Well, tama ka. You know, hindi sa nilalagyan ko ng asin ang sugat mo, babes, 'no. Tama ka, hindi ka talaga niya rito pinapansin, iniiwasan ka talaga niya, 'no. Yun yung nakita ko rito, 'no. Parang, siya ito na with the Four of Swords energy, wala akong pakialam kay collective, you know. Kahit na magsisigaw pa si collective diyan, kahit na ano pa yung gawin ni collective diyan, kahit na ano pa yung, um maging aksyon, maghuramentado pa si collective diyan, wala akong pakialam. Ano, see, wala siyang dito sa inyo, 'no. Alam mo, the more na pinapansin niyo siya rito, the more na lumalaki yung ulo niya, okey? Kasi the more na pinapansin niyo siya, the more na binibigyan niyo siya ng power over you. Anong ibig sabihin nun? Minsan pinaparating ko lang naman sa kanya na galit ako dahil hindi niya ako kinakausap. What does that mean? Ibig sabihin nun 'no, alam mo kasi itong tao na 'to, kung sino man 'tong kadil mo na 'to, kilalang-kilala ka niya 'no, mula sa dulo ng kuko mo mga babes, sa talampakan, hanggang sa baby hair mo, sa bumbunan, sa ulo mo, you know? Kung sino man 'tong energy na 'to, kilalang-kilala ka niya rito 'no, and maaaring nagkaroon na kayo ng history. Yung iba doesn't have to be legendary, epic, or kung ano man 'yan 'no, Mobile Legend. 'No, na history ninyong dalawa. Nakita ko rito 'no, na possible na kahit na galit ka sa kanya rito 'no, whether ex mo man siya or hindi 'no, nakita ko rito na this is you, gusto mo rito ng explanation. Gusto mo ritong magpaliwanag siya sa inyo rito kung ba't niya kayo iniiwasan, bakit rito niya kayo in-involve sa isang third party situation, bakit niya kayo rito pina-fall kung hindi naman pala siya rito willing na mag-take responsibility sa feelings mo. Halo-halo na kasi tayo dito, eh, 'no. Yung iba kasi dito mga babes 'no, feeling ninyo pinasakay kayo nitong tao na 'to 'no, pina-fall kayo rito tapos iba naman pala yung ika-catch or sasaluin na feelings, 'di ba? Ibang tao pala yung niligawan 'no. Yung iba naman posibleng kayo nga pero in-involve kayo sa third party 'no, nagpasok pa ng isang karakter dito 'no, nagpasok ng third wheel at yun pa yung pinili. Yung iba naman 'no, nakita ko rito mga babes 'no, na kung sino man ito possible na na hindi naman naging kayo 'no, pero ikaw ito na parang bigla na lang dito nag-iba yung ihip ng hangin, hindi ka na lang niya kinausap bigla, dito sabay ka na lang niya ritong hindi pinansin, 'yan 'no, may rejection. You feel rejected and at the same time you feel betrayed 'no, Ten of Swords energy, by this person. So nakita ko rito ang ending 'no, ikaw yung luhaan dito, ikaw yung mas affected dito. 'No? Kaya pansinin mo, the more na lumalapit ka sa kanya, the more na, kayang-kaya ka niya rito na parang sigawan, bulyawan, pagsalitaan ng hindi maganda. Kayang-kaya ka niya rito mga babes 'no, na parang, ipakita sa'yo na galit siya, ano. Pero, galit nga ba siya sa inyo? Okey. Well, dito nakikita ko na lumalabas na mas wala siyang pakialam kaysa dun sa galit siya sa inyo.
Kung lumalabas man at pinapakita niya rito sa inyo na galit siya rito, that's only a facade. Ibig sabihin parang mask or maskara lang yun, no? Hindi talaga siya galit kasi more likely, ang pinaka naba-vibe ko sa kanyang energy ay siya ito na wala siyang pakialam sa'yo, okey? So, hindi ko rin nakikita rito na nakukulitan siya sa'yo, kundi nakikita ko rito 'no, yung energy niya natutuwa pa nga siya rito dahil lapit ka ng lapit. So, don't give this person here any power over you because para siya ritong ngiwi or ngising devil. Alam mo yung ngiting aso, gano'n 'no? So, gano'n yung nakikita ko rito na parang this person here dahil kilala ka niya 'no, alam niya rito na yung mga ginagalaw mo na ganyan 'no, is para ka ritong pakiramdam niya, ito, pakiramdam niya, ha, para diretso tayo dito, straightforward tayo. Pakiramdam niya para kang namamalimos ng oras at atensyon at panahon niya. See, ang pangit pakinggan, 'di ba? Pero yun yung iniisip niya, kailangan basagin mo yun. Hayaan mo siya, huwag ka lumapit sa kanya, 'di ka niya pinapansin? Eh, di 'wag mo rin siyang pansinin, 'di ba? 'Di ka niya kinakausap? Eh, di 'wag, 'di ba? Hindi mo kailangan ng explanation, 'yun yung pinapakita niya sa'yo. Deserve ba ng tao na 'yan ang iyong atensyon? Deserve ba ng tao na 'yan ang kahit na 0.001% of your energy? No, 'di ba? So, hayaan mo siya rito 'no, minsan nalulungkot kasi ako, hindi niya kasi ako pinapansin, Ang gusto ko kasi pansinin niya ako, ang gusto ko kasi kausapin niya ako, 'no. Mga babes, if ganyan lang din naman klase ng tao rito yung hinahabol-habol ninyo, aba, huwag niyo nang habulin 'yan, 'Kasi nakikita ko rito na 'yang tao na 'yan, masyado 'yan na parang ano sa atensyon. Alam niya kasi ganyan kayo sa kanya, Alam niya kasi na may gusto kayo sa kanya. Alam niya kasi na may feelings kayo sa kanya. Alam niya kasi na binubuhusan niyo siya rito ng atensyon at pagmamahal. Parang konting kibot nga lang, alam mo kung anong nasa isip niya? The thoughts inside this person here with this Nine of Wands energy to the Four of Cups, 'no? Parang kahit nga simpleng hi or kahit blank message, re-replyan mo basta galing sa kanya. 'Di ba ang pangit? Ang pangit isipin na ganyan yung iniisip nitong tao na 'to sa'yo, 'di ba? Hayaan mo siya yung maghabol sa'yo, hindi mo kailangan ng paliwanag mula sa tao na 'yan, 'no? So, nakikita ko rito, iniiwasan ka niya, hindi ka niya kinakausap, 'no, and hindi ka nakakatulog na maayos sa gabi, hindi ka nakakapag-focus sa mga ginagawa mo, 'no. Ikaw ito, hindi ka nakaka-move forward. Gusto ko na kasi magsimula sa buhay na bago, Miss 'yan, Eight of Cups energy, pero kailangan ko muna ng sorry niya. Ay, alam mo kung anong sinasabi na sign nitong tao na 'to sa mukha niya ngayon? "Leave me alone." Yun, 'no. Ang gusto niya rito, pabayaan mo na siya, 'no, yun ang nakikita ko rito. At alam mo yung energy, ito, I hate to say this 'no, pero siya pa talaga 'tong naalibadbaran sa'yo. So, naalibadbaran siya sa'yo rito, yun ang kitang-kita ko rito, 'no. So, nakikita ko rito yung energy na hindi siya galit sa'yo, pero yung feeling na binibigay mo sa kanya parang ang gwapo-gwapo niya, ang ganda-ganda niya, na parang siya yung pinakamaganda at pinakagwapo sa balat ng lupa, gano'ng klase ng energy, 'no. So, nakikita ko rito 'no, na meron siya ditong binibigyan ng ibang atensyon, Page of Wands to the Six of Pentacles energy, at patuloy na dun ko siya nakikitang nagbibigay ng atensyon at oras at panahon. At nakikita ko rito mga babes 'no, na ang advice sa'yo ng angels and guides right here is hayaan mo na siya. Hindi mo kailangan ng, sorry mula sa kanya para maka-move forward ka na sa buhay mo. Okay, mag-move forward ka kahit wala 'yan, okey? At 'wag mo siyang gawing VIP. Kasi parang sinasabi mo na, "Hindi importante kasi sa'kin yun Miss yan, yung closure, Hindi importante kasi sa'kin yun Miss yan na mag-sorry yan sa'kin, para maka-move forward na ako." So, ibig sabihin hindi ka makaka-move forward kung hindi niya sasabihin ng sorry sa'yo, 'no? So, anong ibig sabihin nun? Binibigyan mo siya rito ng VIP treatment na wala kang magagawang pagbabago sa buhay mo kung hindi siya lalapit sa'yo. Baguhin mo yung ganong klase ng thinking, 'no?
Iwan mo na siya ngayon, ipakita mo sa taong ito na kaya mong tumayo on your own. Okay? Yeah, I know, your feelings are all valid, no? You might be sad right now. You might feel na parang gloomy ang iyong pakiramdam just because someone here na you like or someone na naging special sa'yo, no? Biglang nagbigay ng special treatment sa iba or bigla ka na lang hindi pinansin. Of course, yun yung klase ng feeling na maaaring nagiging emotional ka ngayon. Kasi ikaw yung nasa pwestong yun ngayon eh, no? Pero you need to acknowledge as well that that person that you're dealing with is someone who is not healthy for you, who is not healthy for you. N-O-T, capital letters, N-O-T, diba? So, nakikita ko rito, no, na kung sino man yung binibigyan niya rito ng atensyon, no, bumilang ka lang dito, mga babes, no, 2025, ewan ko kung sila pa niyan, no. Kasi nakikita ko dito na may pagka-player ang energy ng person na ito. Possible na may iba pa siyang kinakausap habang kausap niya yun ngayon or habang nagbibigay siya ng atensyon dyan. Or, sa 2025, no, mas marami pa siya ritong kakausapin at yun na nga, ang magiging mitsa ng kanilang pagtatapos ng connection. See? Non-committal ito. Gusto mo ba na dumating yung time na mag-commit ka talaga ng bongga sa isang person na non-committal? Mahirap yun. Kasi pag nag-commit ka sa isang person na hindi marunong at hindi alam ang ibig sabihin ng salitang tapat at commitment, lugi ka dun. Diba? So, yun yun. No? So, iwanan mo siya dito. Huwag mo siyang bigyan dito ng kahit na anong dahilan para magkaroon ng power over you. No? Lalo lang lumalaki yung ulo niya rito. No? Pag nagpapakita ka rito ng any reaction, kahit yung galit ka, mas lalong lumalaki yung ulo niya dito. Yeah. Kaya naman, don't pay attention with this person right here. Hayaan mo siya. Yan. Deadma is what you need to do. Okay? So, thank you so much mga babes, no? And sarang hiyo muli ako siyan. Anyong, love and light.